So, minsan, syempre, kapag nahihirapan ka, madaling sumuko eh. Oo, totoo yun. Oo. Pero pag naisip mo na you're not doing it for yourself, Oo, totoo. you're doing it for somebody else, and you're even doing it for people who can't do it for themselves, Totoo, 'di ba? totoo. Sobrang empowering, and makakita ka lang ng isang tao na Tao, na-touch kahit isa talaga. talaga, Kahit no? isa Oo. talaga, parang it can change your whole perspective and Mm. energy. So, Pag nasa tamang set of friends ka, ay, maiintindihan nila yung value na kailangan mo ibigay sa significant others and tama. family at sa sarili. At kung nasa tamang significant other ka, maiintindihan niya rin yung value na bibigay mo dapat sa mga kaibigan mo at pamilya mo. Di ba? So even at my most vulnerable moment na Mm. heartbreak, para sa akin, may mas taong mas vulnerable pa Totoo, rin sa totoo. akin na kailangan Oo, ako. mas kailangan ka. Oo. So, that was my drive and Oo. motivation. Ang mga susunod niyo pong mapapanood ay ang aking pakikipagtalakayan kasama si Attorney Hannah Manalili, isa pong abogado, isang ekonomista at isang makata. Ito po ang kanyang pangalawang pagkakataon dito sa EPIC. Paalala lamang po, may iba't iba po tayong persepsyon, personalidad at pamamaraan dito sa mundo. Ang mahalaga po ay parating pag-ibig ang ating pairalin. May masasabi at masasabi po kaming mga mali at mga opinyong hindi kayo sumasang-ayon. Piliin po muna sana nating umintindi at umunawa bago humusga. Pawang dalawang tao lamang po kami na nagkikwentuhan at sinusubukang matuto sa isa't isa. Bago po muna ang lahat, pakipindot po muna ang like at subscribe button bilang suporta. Mga minamahal na kapatid, ako po si Baste, and this is Epic. Hi Ate Hannah! Hi, Baste. Thank you sa muling pagbabalik mo dito sa podcast. Sa totoo lang, isa ka sa favorite na episode namin kasi sobrang lawak nung napag-usapan natin, no? And at the same time, talagang ang dami natutunan ng mga napanood. As in, isa yun sa mga pinakamaraming praises na napanood na podcast ng mga tropa ko tsaka yung mga ibang audience. Kasi ang galing nga na parang lawyer ka and at the same time, may outside ka and at the same time sa business. Pero, nung naiset natin tong na to, itong episode na to, napag-usapan natin na from hard topics, dito naman tayo sa light topics naman. So, saktong-sakto yung mga una kong tatanungin. Nung unang tanong ko dati, yung sa unang episode natin, ang tinanong ko, does freedom really exist? Okay. Oo. Ngayon, saktong-sakto sa holiday kahapon, which is Valentine's. So, ate, para sa unang kong tanong, para sa'yo, ano ang kahulugan ng salitang pag-ibig? Grabe. Akala ko ba, light na? Ang bigat din ng love. Wow. Light na yan. Light na to. Grabe yung kahulugan. Ang hirap nung tanong. Mahirap talaga yung Sige tanong lang, para you sa can- lahat. Ang tagal ko pag-iisipan. Pero yung una talaga pumasok sa isip ko, parang hindi siya kahulugan lang. Mahirap siya ikahon sa kahulugan kasi it's more of actions, and it's more of actions for me. Yun yung pag naisip ko yung love, dati, siguro yung notion ko, lagi kong iniisip, it's a feeling Gets. na madedescribe ko na pag kinikilig ka, you feel this way towards someone, that's love. And then now, yung una talagang pumasok sa isip ko, it's action. Actions. Action talaga. Kasi, manifestation na siya. Love is more than what you feel, what you think, what you see. It's what you act upon, what you choose to do, and what you commit on. Yun siya, love. Yun na siguro yung short answer. Oo. Feeling ko marami pa akong masasabi Sige! about it later on pag mas marami yung tanong mo. Sige. Pero, yun, love is action. Love is taking action. Oo. Love is making a decision. Love is committing to something. Sabi na ang ganda kaagad ng unang sagot eh. Kasi dati, na-curious ako kung paano ba sumagot ang lawyer pag-usapang pagmamahal eh. Oo nga, no? Oy, hindi ko ni-lawyer yun, Pero tunog Ano yun? lawyer pa rin. Nag-lawyer pa din. Ate, ayun nga, Seryoso nabanggit pa mo rin. na it's all about actions. So, dun, ano ba para sa'yo yung mga actions na in line with love? Time. Yung pag-commit ng time talaga. Something. Siguro ngayon lalo na,
sabi ko nga sa'yo, actually, nahirapan kami ni Baste to schedule this episode kasi sobrang busy. Busy. So, ngayon na sobrang busy, mas lalo ko na-realize yung value ng time and how it's really definite. Like, finite siya. It's a finite resource. Kala mo, libre lang siya, na marami kang time sa mundo. But then you realize, lalo na pag tumatanda ka na, tapos ang dami mong responsibilities, konti lang talaga yung time Totoo So, yun. pag pinipili ng isang tao na ikaw yung paglaanan ng oras, that's love for me. So, ngayon, parang part of my 2025 mantra is I try to be, sinabi ko talaga to sa sarili ko na I'm going to be more intentional and deliberate dun sa pag-spend ng Yung time ko. Oo. Kasi nga, it's not insignificant. Talagang, and then, hindi lang siya kung may mako-contribute ka in that situation. Pero ikaw din ba? Nini-nourish ka rin ba? Oo. Because that's also love to yourself. Yun. If Totoo you're yun. spending time on something that also adds value to your life, that's not just giving love to others, pero giving love, Giving to, love to yourself. yourself. So yun, spending time on whether things man yan, people, di ba? When we have hobbies, we love something. So we love a sport, we love doing art, or Yeah. we love doing business. Yeah. We spend our time on it. So ganun din with people. Oo. We love our friends, our family, or significant others, ganyan. So we spend time with them. Nakakatuwa na yun nga sa marami kang na-reach sa buhay na sobrang busy mo and sobrang grabe yung achievements. So, kumbaga nakakatuwa na yung na-realize mo na maagang panahon na yung value ng time. Kasi sa totoo lang talaga, pera, napapalitan, trabaho, napapalitan, lahat ng pwede mong makukuha na material, napapalitan, oras hindi mo na Hindi na. mababawi. No? Ate, so ano naman, napag-usapan natin yung family, yung significant other, and friends. Kung ikaw, irarank mo yon, ano ba yung dapat pina-prioritize para sa'yo sa time? Kasi minsan problema na maraming nasa relationship na yan ang problema. Kung sino ba unahin ko, mga kaibigan ko, pamilya ko, yung mahal ko. Alam mo, yung sagot ko wala dun sa sinabi mo. Ano? Nakalimutan mo sabihin Sarili. yung sarili. Totoo. ang galing, ang ganda nun. Doon Yun talaga. talaga. Siguro, ang galing din kasi nasasabi ko yan ngayon dahil I just learned. Ako din, I know a lot of people, hindi nila default na maisip nila yung sarili nila when answering that question. And I must admit, ako din myself, parang laging nakatuon sa others pag sinabing love. Totoo. And then, recently, and over the last year, parang isa rin yan sa mga biggest learning ko and discovery na you really can't show love sa ibang tao if Totoo. hindi mo inuna yung sarili mo. Totoo yun. So, ang sagot ko dyan, dapat talaga unahin mo yung sarili mo. Totoo yun. Totoong yun na yun talaga. And then, everything flows from that. Ang weird, sobrang cliche niya sabihin na Oo. parang, and it might seem selfish for some people kung pakikinggan nyo lang siya out of context. Pero, hindi ka talaga, yun nga yung saying, diba, na you can't pour from an empty cup. And that's true. So, yun, sarili. Tapos, next talaga, family. Yun. Tapos? Uy, ano yan? Tumawa na lang. Magandang matutunan din ng mga nakikinig yan. Ano ba? Family or boyfriend or girlfriend? Tumawa na lang ako. Basta family muna. Kasi yan eh. Nandito ako sa stage na yun. So, mag-iiba gets. din naman yung sagot depending dun sa phase ng kung ano yung vina-value mo at a certain point in your life. And right now, wow, napaka-showbiz. Sobrang showbiz sa answer. Sabi Hindi, mo, light na kwentuhan. Totoo yun. Uy, feeling ko talaga na ako. Celebrity. Showbiz. Hindi. Totoo to, promise. Legit. Yun. Sarili, family, friends. Yun sa akin ngayon. Yun muna talaga. No? Bonus yung Yung bonus significant yung significant other nila. other and partner right now. Yun. Kasi, bakit siya importante for me? Na-realize ko. Ngayon ko na ito naisip. Family. Eventually, your significant other will become your family if maging okay kayo. Gets. So, if hindi mo natutunan how to value your family, Yes. kung magkaroon ka ba ng significant other later on, that will fall apart. Kasi Totoo. you don't know how to treat family. And next, yung friendship.
isa rin yun sa mga natutunan ko na friendship will be the basic foundation of any relationship. Oo. Kasi kung hindi kayo match as a person Oo. to begin, as individuals to begin with, 'di ba? Hindi rin next na antas kasi yung romantic Oo, yung relationship. romantic relationship. So backbone yung friendship. So again, kung hindi ka nakakapag engage in healthy friendships, hindi rin magsasucceed yung iba Oo. mong or yung possible romantic Totoo. relationship. Tsaka yung dilemma rin dun sa dalawa na yun, feeling ko, pag nasa tamang set of friends ka, Ay, maiintindihan nila yung value na kailangan mo ibigay sa significant others and Tama. family at sa sarili. At kung nasa tamang significant other ka, maiintindihan niya rin yung value na bibigay mo dapat sa mga kaibigan mo at pamilya mo. uy, ang ganda ng point mo na yan, Baste. Tama. Oo, parang, Tama. So you oo. don't have to sacrifice yung family and friends mo na, lalo na yung mga matagal mo nang Oo. kilala Oo. na friends na pag may alam mo yung mga ibang tao na parang okay lang naman, intindihan naman natin, meron kayong mga friends na Gets. nawawala, 'di ba? Oo. Kapag na-in love sila. Oo. And naintindihan mo yun. Dapat Pero kung maintindihan mo yun. Oo, pero yung totally i-give up mo or Oo. i-burn mo yung bridge because may certain circumstances dun sa relationship, parang hindi ako sang-ayon sa Totoo ganon. yun. Kasi yung mga friends and family mo na yan, matagal na rin yung part na yan ng buhay mo eh. So, if your relationship requires that you burn or you break your bridges or your relationships with them, parang there's something that you have to question about that relationship. Totoo. Kasi kumbaga, it's always the balance eh. No, para bang lahat naman ng aspect ng buhay natin na napaka-importante rin. Hindi siya pwedeng may isa ka lang pipiliin talaga dun. Parang hindi talaga mag-work yung kabuuan, yung holistic development ba ng sarili mo kung hindi fulfilled yung bawat aspect ng buhay mo. And yung pinaka-importanting bagay nga, base rin sa research, na it's always the relationships with other people. Ang pinaka-importante atang indicator para magkaroon ng happy and mahabang buhay. Parang may ganong study na parang tinestataan nila mga estudyante tapos sinundan nila yon for 70 years yung buhay no, na bawat students nung school na yon is tinutuloy nila yung study. So ang natutunan doon is nagpapahaba ng buhay at ng value ng buhay. Ay yung yung contentment ba sa buhay. Is ang pinaka-indicator yung relationships, more than health, more than diet, more than activities, relationships, healthy relationships. And lahat yun napaka-importante nun. Tsaka meron yung yung parang Pareto principle na 80-20%. Parang Pareto, you can gets. find your satisfaction in Oo. one person or one activity or one goal alone. So laging may 20%. Oo. So if you devote your entire life to one person, Oo. 'di ba? Parang technically kulang, may laging nawawala or may lagi kang hahanapin. Uy, ang ganda na nung Pareto. Pareto, di ba? Pareto. Na yung nga, na parang 80-20 kahit sa rule. success or kahit sa Yeah. goals, parang ang sinasabi dun is, sa 100% na gagawin mo, yung 20% nun yung magbibigay ng resulta sa'yo or magbibigay ng success sa'yo or magbibigay ng break mo, parang gano'n. Pero, kailangan mo pa rin gawin yung 100% para mangyari yung 20%. Ba yung 80? Ano ba yun? 80 ata, no? 80. 80 ba yung magbibigay ng success sa'yo? Parang gano'n? Oh, basta 80-20. Oo, May parang 80-20. 80 lang yung nagmamatter ata or parang ganun. Basta hindi, kailangan mo pa rin gawin talaga yung 100% kahit alam mo na 80% lang or 20% lang yung magkakaroon ng bunga. Parang ganun. Oo. Ate, pagdating naman sa salitang sacrifice, kasi napaka-importante niyan sa pagmamahal. Mhm. Sa'yo, ano ba ang view mo sa salitang sacrifice? Bigat naman ang sacrifice. Parang naramdaman ko talaga yung bubigat yung chest ko. Wait lang. Sacrifice. Dati meron akong, bago ako dumating sa sacrifice, meron akong napulot na, di ko rin maalala kung like sa book ko ba nabasa or podcast din or something, na dinidifferentiate niya yung pain from sacrifice and pain from suffering. Gets. Kasi yung pain daw from suffering, it has no meaning. Yes. You're just experiencing pain, and yung pain from sacrifice is worth it because you're Yes. doing it for something Yes. or someone. Yes, for love. Yes. So yan.
Ako lang siguro ngayon, wow, my older version and more mature version. Siguro yung younger version ko, kung nandito siya ngayon, ang isasagot niya talaga is, um, love in itself is a sacrifice. Gets. And totoo naman, kasi you're opening up yourself to another person or Gets. Oo. to the world even. You're opening up the most vulnerable Yes. parts of you. Totoo. You're sharing that with another person. Mm-mm. You're trying to understand even their own vulnerability. Pero ngayon na parang mas mature and kabit na rin natin dun sa work that I do. Oh, yun nga totoo. Parang not all love Mm. that you feel or met or experience deserve that you reach your limit in terms of sacrifice. Mm-mm. So you also have to set boundaries Totoo. to protect yourself, to guard yourself. And babalik yun dun sa kahit na gaanong love yung gusto mong ibigay sa family, friends, or significant others, dapat magtitira ka sa sarili mo. Totoo yun. So if it's a sacrifice that asks of you to fully give up a part of yourself, yung mauubos ka, mawawala ka, that's not worth it. Totoo yun. Mm-mm. Pero akin, nakita ko dun, is meron din discernment dapat na kung may mga bagay ba na talagang hindi healthy or parang hindi nakakatulong sa'yo, na in order to love a thing, love a passion, love a person, is kailangan ma-heal mo rin sa sarili mo or parang mabago mo yung mga bagay na yun. Yun din na minsan may mga kailangang i-sacrifice din talaga. And at the same time, meron din kailangang i-retain mo sa sarili mo, which is yung root mo, kung sino ka ba talaga, di ba? Ate, kung sa usapang kanina na mo yung self-love, nabanggit mo yung self-love. Para sa'yo, ano ba yung mga bagay or mga proseso na pwedeng gawin na in line with self-love? Gandang question yan. Sige, simulan natin this year. Yung mga sakto, New Year. Mga New Year's resolution. Oo nga, totoo. New Year's resolution, self-love. Siyempre, unang-una na dyan yung health, physical health. So, yung fitness Totoo, as a totoo goal. yun. Dati, ewan ko, pag mas bata ka, parang mas di mo iniisip. Kasi physically fit tayo, naturally. Totoo. Yung metabolism, tapos malakas tayo, Peak kaya pa, natin yeah. gawin. Habang tumatanda ka rin, mas na-realize mo na you have to put conscious effort and time Totoo. sa physical health and fitness. So, isa yan sa mga number 1 na self-love activities Oo. na pwede mong gawin para sa sarili mo. Oo. Kasi walang ibang balik yan kundi Oo. ikaw. Oo. And, ayan na, usapang sacrifice. Oo. Sacrifice din yan Oh. para sa sarili mo. Oo. Kasi hindi talaga madali. Like ako, tinry ko talaga na this year to Oo. be more Consistent, physically active and Gets. consistent. And sa akin, mas gumagana sa akin yung meron akong mga kasama. May Gets, peers ako. oo. So, ang ginagawa ko, nagtatry ako na magsama ng friends Gets, oo. dun sa activity para 2-in-1 na rin siya. Kasi isa pang Gets. form of self-love is you surround yourself with people who match your energy. Totoo yun. Kasi in that way, you're spending time, pero you're recharging yourself. Totoo. Hindi yung drained Yeah. and parang wasted time yung feeling mo. Totoo. Kasi you're spending your time with people you value and who value you in return. So, yun, parang isa sa mga highlight activities ko Oo. talaga this year in terms of self-love is to be more healthy and Oo. fit. Totoo. Wow, hindi halata. Oo. Pero ako maidagdag ko lang dun sa fitness is, syempre siya yung vessel ng mind mo eh. Yeah. Minsan na isa-separate lagi ng tao yung mind and body, pero sa totoo lang, isa lang siya. O, hindi ka magkakaroon ng healthy mind kung hindi healthy ang body mo. Pero ate, may ipayo ko lang naman dun sa fitness and sa physical activities. Ako rin, medyo matagal na, almost 12 years na rin ata ako. Hindi naman relatively consistently nag-exercise and nag-workout. Sobrang okay yung may kasama talaga. Sobrang Diba? the best yun. Isa yun sa pinakamagandang parang pang-boost sa'yo. Pero ang may papayo ko sa'yo, try mo rin talagang to enjoy it alone. Kasi yung mga kasama, hindi ka magiging ganun, hindi sila ganun ka-reliable to be consistent. Yeah, oo. Kasi iba't ibang tao sila, iba't ibang schedule, iba't ibang ano. So if you're gonna rely na parang para makapag-workout ako is kailangan enjoy akong kasama sila,
madadamay yung consistency mo. So parang ako, may papayo ko naman dyan is try to be consistent. Pag consistent ka na, hanapin na ng katawan mo. Tapos, lalo na, pag may kasama ka pa. Kasi matuturuan mo na sila, mas maano mo pa sila. So parang, okay may kasama, pero try mo rin siya enjoyin alone. Magawa mo lang yun 1 to 2 months na consistent, magugulat ka sa goals. Sa isa, magugulat ka sa results nun. Yan, Oo. pwede na pong fitness coach. Hilig ko rin yan. Nagtatrain din Fitness ako. coach. Oo, nagtatrain din ako ng mga tropa for free. For free lang kasi hindi naman ako. Sign up na din ako sa... Hindi naman ako licensed. Pero sabi ko nga, pag naubos na talaga lahat ng pera ko, sabi ko, tatry Meron ko na agad. mag-personal trainer. Meron na. Oh. Papalisensya na lang ako. Yun din nga na-realize ko. Parang ngayon, pumipili rin ako ng activity na ine-enjoy ko. Kasi dati, parang sabi ko, dapat mag-gym ako, mag-workout ako ng ganito. Pero pag hindi ko sila ine-enjoy yung activity, yung kind of workout, hindi siya nagiging consistent. So, pinipili ko ngayon yung activity na gusto kong Oo, gawin. totoo yan. Like, yan nga, yoga. Kasi naglo-look Yan, oo. forward talaga ako. And yan, tinry ko rin bumalik sa tennis ngayon. Yun. Oo nga pala, nakita ko nag-tennis ka nga pala dati. Oo, basta kailangan lang talaga. Kasi ganun din yun eh. Parang may mga parts na mahirap na yung tatamarin ka. Oo. Kailangan mo lang, kunyari, yung pinakatamad na kumbaga moment mo. Yun din yung pagka ginagawa mo na parang pinilit mo yung sarili mo na gawin. Biglang magulat ka after na ang ganda ng pakiramdam na yung pinilit mo yung sarili mo nung ayaw mo. Totoo. Oo, totoo yun. Ang rewarding nga. Ang rewarding nun. I know that feeling. Oo. Ate, ano pa yung mga sumunod na Ano acts pa of ba? self-love? So, self-love, yun, physical, tapos relationships, di ba, Yes, friend? Tapos, sobrang important din sa akin, me time, alone time. Totoo, oo. Kasi sobrang extrovert kong tao Totoo, na oo. lagi talaga ako, I really enjoy being around people. I draw energy from being around people. Pero ito yung hindi alam ng lahat na yung kapalit nun, sobrang kailangan ko rin ng lots of me Totoo time. yan, oo. Syempre wala namang nakakakita nun nung time that you spend with yourself. Totoo. But that's very important for your own sanity, for your own health din. Kasi sabi mo, 'di ba, mind and body talaga. Totoo yan, oo. So minsan, kung hindi din healthy yung mind mo tsaka yung emotions mo, nagmamanifest din yun sa physical Physical mo, oo. body mo Ay, totoo yun. in the form of sickness. Minsan yung mga hindi tayo mapaliwanag bakit tayo nagkasakit. Pero Totoo yan. stress-induced talaga yung ibang mga sickness. So yun, me time, sobrang important sa akin na ginagawa. Kahit hindi nga siya productive. Actually, that's the best form of me time. Yung hindi productive Gets. na Oo. wala. Staring into nothing. Looking at my phone. Drinking coffee. Siyempre, kailangan enjoy mo pa rin. Tapos, dun din yung moments na nagkakaroon ka ng mga retrospect ideas or Gets. insights when you have that quiet time with yourself. Totoo yun. Napaka-importante talaga. Ako, baliktad naman kasi ako, parang sineset up ko lagi yung buhay ko na medyo mas marami ako me time. Kasi introvert naman ako na medyo nagtatry mag-socialize. O, di ba? Nakita Oo. natin yung contrast. Yung contrast, oo. So parang ako naman, Talaga? puro Sobrang me time. So interesting, pag, Sobrang interesting view nun for me. Kasi sa akin baliktad. kasi ako, puro me time. So parang, ang sobrang saya ko naman pag sobrang productive at saka pag nakakapag-socialize naman ako. Ang galing! Contrast talaga. Nakakatawa. Pero ang nakakatawa doon is, pinapoint out yung equilibrium eh. Kailangan may Oo, equilibrium diba? ka talaga nun Hindi eh. ka pwedeng magstay ka lang dun sa isang introvert lang. Diba kasi yung mga tao, Oo. introvert ka ba or extrovert ka? Introvert ka. Oo. Ayaw mo nang kausap or Oo. whatever, diba ganun? Or extrovert ka, kailangan lagi kang may Oo. kasama, ganyan. Pero, ayan na naman tayo sa balance. It's the Oo, balance. totoo. Tsaka yung mga bagay na kasi yung openness lang ba yun, yung napaka-importante yung openness na sa mga bagay na ganito, baka may kung sa takot ka, kunyari takot ka sa tao. Malay mo kung itatry mo mag-socialize, baka magulat ka, may something wonderful na may resulta pala yun. Or- Wait lang, so oo. curious ako. sige, Wow, ako sige, na yung okay. nagtatanong ng question. Sige, Kasi pwede. nga extrovert ako, di ba? Oo. So parang ako, I really feel comfortable talking to people, being around people, in parties, crowds, groups of people. So, ikaw, sabi mo kanina na parang default mo yung me time. Meron ka bang times na may anxiety attacks ka Na na, matindi. Oh. na pag madaming tao? Ganun? Sobra. Kasi matindi talaga. Like, pareho kami niya ni Jimbo. Pagka yung energy rin eh. Kasi kunyari, pagka yung crowd,
is sobrang matching ng energy. Okay lang. Oo. Sobrang saya. Pero pag alam mo talaga na may problema sa frequency nyo or parang hindi ito yung vibe ko, matinding anxiety yun. As in talagang may pagpapawis at medyo matinding breathing yun. Oo. Pero yun naman ang medyo natutunan ko kay Chad, sa tropa namin nila Eman, is you really have to prime your environment. Na kung mapupunta ka sa mga social gatherings and na parang nasa vibe mo and nasa kumbaga shit mo. Talagang rin siya, medyo may iwasan mo yung social anxiety. So, tsaka yun din naman yung tinatry ko dati from an introvert. Sinusubukan ko naman mag-socialize. So ngayon, feeling ko, parang hindi na rin ako sobrang introvert. Nga, hindi ko naman na-feel na, Pero yun, siguro natulungan ako nung dati sa trabaho ko nung nagdinegosyo pa ako ng ice cream. Kasi syempre, kakausap ka ng mga tao, kakausap ka ng customers, kakausap ka ng mga boss. So parang doon ko na lang din na mold yun. Pero dati sobrang mahihain ko. Sobrang, kung di mo ako sabi di kita. Pero minsan, ganun pa rin ako. Kunyari pagka kahit nasa tiny bar ako, minsan pagka may trip lang din akong tumambay at ganyan. Hindi rin ako makakausap. Yun lang din, parang pag interesting yung tao, parang gusto mo kaka-curious. Doon lang at kakausap. Hindi rin siya yung parang lahat na makasalubong ko, kakausapin ko. May ganun Sakto akong pa rin. energy kasi. Ah, Yung ganun. parang, uy, hi, lahat na talaga, lahat kinausap, ganun. May mga ganun talaga, oo. Interesting. So ikaw naman ate, so bilang isang extrovert, ano naman yung struggles ng pagiging extrovert? Ay, yung pagiging struggles. Siyempre, may limit din yung Oo. energy, di ba? Totoo. So, minsan, parang may general expectation na in groups, ako yung in charge or ako Gets. yung maaasahan na would entertain everyone. Gets. Oo. Paano pag wala ka sa mood, di ba? Totoo. Or masama yung araw na yon, parang na-create na yung expectation na yon from certain groups. Tapos, nakakatawa, ang galing ng question mo. Ang dami ko naalala. So, hindi lang sa group. So, pwede sa friends, sa family, na parang nagkakaroon na shape yung expectation na, ikaw na yung dyan, ikaw yung okay na person to handle that. Or Gets. ikaw yung expected na mag-handle that. Tao lang din naman tayo, Oo. di ba? So, parang on a bad day, how would you deal with that? Or kung bad mood ka, Oo. or paano kung may tao doon na hindi mo gusto, Oo. 'di ba, na you have to deal with because people are expecting you to handle the situation. Ayun, struggle talaga yun. Totoo yun. Pero doon nga, papasok yung sinabi mo kanina, yung healthy boundaries pa rin. Yes. Na dapat maintindihan nila na yes, ganito ako, pero hindi ako perfecto na kaya kong gawin to lagi. Oo, minsan may time, kunwari, yung friends ko, lalo na pag sobrang seryoso ako sa work, parang feeling nila may problema kasi hindi sustained yung energy ko. Wala namang problema. It's just that, hindi lang ako 100% na ganun yung energy ko. Totoo. Tapos, isa pang struggle dyan, kapag may hindi ako gusto na person, halatang halata. Kasi nga, sobrang warm ko Oo, gets. and affectionate Oo. and welcoming ko to a Totoo. lot of people in general. Oo. So, hindi ko kayang, siguro yung iba iniisip, kasi extrovert ako, it comes Oo. naturally. Gets. But it's also just natural because okay yung energy, yung Oo. vibe ng tao. Totoo Tama yung yun. sinasabi mo about vibe . So, when I encounter someone whose vibe is off, Hindi mo na ma-fake. hindi ko din kaya ma-fake. So, obvious, Oo. 'di ba? Parang hindi ako, that's something I'm trying to learn also myself, na minsan kasi kailangan mo din i-handle . Parang ngayon, hindi ko na rin iniisip na, hindi, ayoko ganyan. Meron na ring certain acceptance na minsan in social situation, you still have to act a certain way, even if that's not how you feel deep inside. At least, hindi naman kailangang maging yung 100% warm and affectionate gets. me, Oo. pero you still have to act a certain Totoo. way. Doon na kasi papasok yung decency. Na Ayun, parang, exactly. Kung lagi kang mag-act sa feelings mo, Yeah, parang ka exactly. namang nun, di ba? Parang Lalo hindi ka, na at sa professional setting, Oo, pag work. totoo yun. Oo. Oo. Yan. Ayun pala ate, kung sa professional setting naman, yun nga, sa pagkakaalam ko, sobrang busy mo sa trabaho. Sobrang busy mo sa trabaho. Na kung sa iba't ibang bansa ka pinapadala ng Pilipinas para i-represent tayo . Thank you. And at the same time, dami mong advocacies and ngayon nga, kaya tayo nahirapan na i-book to dahil sobrang busy mo. Pero paano nga ba nagkaka-time? Saan man in general na pagmamahal?
Saan? Ano? Paano nagkaka-time ka pa ba? Or paano ka Nahirapan. nagkaka-time? Naglag naglag Oo. ako sa question. Like sa mga, kunyari ba may mga kapanood nito ng mga single bachelors, paano nila mahihiram ang time mo? Oo. Guys, Teka, napigilan. single si ate Hana. ah. Pagkatapos nito, pag natapos nyo to, ibig sabihin Oh pare-pareho my kayo ng interest. God. Pare-pareho kayo ng interest. Cut na po, cut na. Pare-pareho kayo ng interest. So, ibig sabihin, pag natapos nyo to, pwede nyo siyang i-message, i-follow nyo sa IG mamaya. Sasabihin namin. Na-starstruck ako sa question tsaka sa pag-advertise. Oh, sige, okay. Sige. Okay. So, given na nga yung busy tsaka yung mga priorities. So, I guess, it really comes down to whether you're aligned with, di ba gaya ng sabi mo, pag aligned naman yung mga tao, maiintindihan kung saan nilalaan yung oras, di ba? Oo. Kasi yun yung mga bagay na mahalaga. So, ako, ever since talaga, yung upbringing ko nung parents ko sa akin, kahit na sobrang sub-sub sa study, kasi sobrang strict ng parents ko sa akin alam namin yan. pag-aaral. Ako din yung type ng student na active sa extracurricular. Gets. Tsaka kasi nga, siguro din dahil extrovert ako. Pero, nun pa lang, bata pa lang ako, importante na yung balance. Parang totoo. in-instill na sa amin Na-instill yung din sa inyo yung balance. yung balance na, oo, strict sila sa academics, Oo. pero it's not everything. So, wait lang sorry. Oo, Ang sige, ganda sige. lang ng central theme natin. Lagi tayong bumabalik sa balance. Oo, totoo. Kahit anong may pag-usapan yin natin. yang dito kaya nagmamanifest. Oo nga, no? So, yun, balance. So, pag choice kasi siya di ba? Na kahit anong busy mo, how do you make time? Yeah, di totoo. ba? Tsaka lagi naman kaya, no? Kaya, Oo. kung gugustuhin mo Kung talaga. gugustuhin Kaya talaga. talaga. So, the next question then is, Sa ano akin? yung mga gusto mong gawin, di ba? Oo, Dun, totoo. dun papasok yun na kahit gano'n ka busy whether, kung ano man yung main pinagkakaabalahan mo, whether it's business, job, or family, kaya mo maglaan ng time for something else if you really mean it. So, but, pipiliin mo rin yung mga bagay na yun. Yun nga, totoo. Kailangan, Nasabi gusto mo mo, kanina oo. gusto mong gawin, gusto mong paglaanan ng time kasi form of expression of love, Oo, yung spending totoo. time. So, speaking of that, syempre ganun din sa person. Totoo. Parang ang tanda ko na hindi Oo. naman, bata pa rin, pero parang ngayon, ayoko na din nag-waste ng time. Totoo yun. I oo. really feel bad. Hmm. I mean, wow, baka mapakwento pa ako dito ng mga specific. Pwede. Cut na lang natin kung ayaw mo. Kasi parang last year, I tried to go on dates. Yeah! Oh, yeah! Oo. Ayan na. Ano ba? Naiya Oo. ako. Sige lang. Oh. Tapos, na-realize ko nung una, syempre eager ako at first. And then, I realized later on, parang I also want to be picky because Yes. I don't want to waste my time. Time, So, sobrang importante dun lang. ko talaga siya na-realize na my time is also important because Pinaka-importante baka. oo. So, yun. You can't waste your time on people you don't like. Joke! Oo. Sama. Hindi. Ganun lang. Parang siya courtesy lang din natin as individuals. Ang importante lang siguro you communicate na Totoo parang yun. hindi ko kaya for this time. But for you to sustain a relationship, whether with your family, friends, or your partner, hindi pwedeng lagi ka na lang cancel. You have to make up for it din. Yes, Na kung totoo hindi yun. ako nakapag-show up this time, babawi ako next time. Kasi pag napabayaan, naging Oo. complacent na, busy ako Oo. Di mo na sure kung Kung nandun pa ba? oo, Oo. busy lang ba or Di mo lang di talaga na talaga. pinipili. Oo, Yes. totoo. Uy, ikaw nagsabi niyan. Hindi kasi parang yung mababanggit ko rin yung parang central philosophy ko rin sa buhay is yung yung will mo dapat lagi mong alam yung true will mo hindi lang siya basic desire, hindi lang siya basic want or wish. Will siya yung parang tapos ang lagi kong tinatandaan o lagi ko sinasabi sa mga tao is dapat si will mo laging in line kay love. Wow. Kasi parang pag yung inline sa pagmamahal, kung saan mo pagmamahal yan, platonic love, romantic love, love for self, universal love, dapat laging doon kasi pagka
alam mo yun, yun yung gagawin mo. At the same time, alam mong hindi mo sinasayang yung oras mo. Correct. Kasi lahat ng gagawin mo out of love will never result to anything parang bad or parang waste of time, parang ganun eh. Oo. So, walang highlight na natutuwa ako na when we talk about love, parang we're not, yung general thinking natin, hindi lang siya romantic. Hindi As in, talaga, ang dami nating natatouch na love for even your job, di ba? Oo. You can love your job. Totoo You can yun. love Dapat your, love mo yung job mo. Hindi kasi, di ba yung iba, hinihiwalay nila na parang work is just Work. work. Work lang, oo. Or mga ganong bagay. Or parang meron ka lang limit of love to your friends. Totoo yun, Ganon, di totoo ba? yun. Pero wala. It's universal eh. So it can be for anything or anyone. And I guess that makes our life flavorful na you love something. Totoo yun. Tsaka parang ayun parang lagi ako gawin na parang kung meron mang meaning sa buhay ng mundo or answer talaga, parang ang cheesy niya, sobrang cliche niya, parang yung sinabi mo. Pero parang kung titignan mo naman lahat, parang kunyari kahit sino pa tumanda dyan, masasabi niya na yung love, na kung ano mang definition ng love, na ginawa mo yung buhay mo, yung mahal mong trabaho, o kasama mo yung mga mahal mong tao, which is kaibigan mo, o kasama mo yung ginagawa mo yung mahal Passion mong hobby. Mhm. Parang pag tinignan mo yung buhay mo, nang gano'n yung ginawa mo, despite sacrifices, despite struggles, for sure, pag looking back, makikita mo, Fulfilling. naging maganda yung buhay ko, di ba? So parang, yun nga, na parang ang cheesy nga nito, lagi ko sinasabi, kahit dun sa intro natin, na laging pairalin natin yung pagmamahal. Kasi parang, yun parang kung mapagmahal ka talaga, babalik din sa'yo yung pagmamahal. At pag mapagmahal ka, at minamahal ka ng iba, ang saya ng buhay mo, sa totoo lang. Pero kasi aminin natin to, Oo. baste. For a lot of people, siguro kasi tayo, align tayo kasi Oo, same gets. generation na tayo, nagkakaintindihan tayo. Pero for a lot of people, especially for women Oo. as in may ganong expectation yung society na, wala kang boyfriend, Oo, wala oo. kang asawa, wala Hindi ka ka pang fulfilled, pamilya. oo. Parang hindi ka pa successful in life or hindi ka pa Yes. kumpleto. So, siguro kaya ako nare-realize na nabibigla ako na ganun yung notion natin ng love. Pero I'm sure, like for a lot of people out there, marami pa rin na yung love lang para sa kanila, yung romantic Oo. and yung measure of success for an individual and lalo na for women. Wow, bigla Oo na ako nga, naging, gets. ayun na, lumalabas na yung mga Oo. advocacy, di ba? Lalo yan na for sige, women. papasok na yan. Kung, yun nga, meron ka na bang partner, pamilya, tsaka anak. Pero hindi talaga kasi kumbaga kung mahal mo yung ginagawa mo, love can come from anything. So para talagang kumbaga wala yun kasi katulad lang nung last na episode namin, yung para sa akin the best episode na nagawa namin so far nung philosophy prof ko, siya yung nagbago ng buhay ko, sa totoo lang niligtas nun yung buhay ko from deep depression talaga eh. Napag-usapan namin siya, professor siya na hindi na rin siya nakapag-family. Ngayon may advocacy siya sa cats. Siya yung nag-aalaga ng parang hundreds of cats sa loob ng Lasal. 12 a.m. siya umuwi every night para, dahil pinapakain, iniikot niya yung buong Lasal para pakainin lahat ng pusa dun. Tapos meron siyang 50 na pusa sa Bahay niya? sa bahay niya. Pag nakita mo siya, nakausap mo siya, sobrang fulfilled ng itsura niya, sobrang full of love, sobrang wala siyang, alam mo yun, makikita mo sa energy ng tao yun eh. So, Totoo yan. oo. Totoo yan. Nakikita talaga sa energy ng tao. Oo. So makikita mo, ginagawa niya lang talaga yung mahal niya at talagang nag-i-effort at nagsasacrifice siya para dun sa ginagawa niya. Na talagang 12 a.m. ka, hindi na siya nagpapasko, hindi na siya nagbe-birthday kasi mas importante raw, paano yun, hindi kumakain yung mga pusa sa Lasal. Ang dami palang pusa sa Lasal. Oo. Yun ang take away ko. Merong organization sa Lasal na DLSU Pusa na siya ang nag-found nun. Wow. Na nagpa-fundraising, mga estudyante, nagpa-fundraising, mga teachers, para mapakain araw-araw yung mga pusa dun. Hindi sila nagpapasok kasi syempre hindi naman cat sanctuary ang Lasal. Pero kumbaga, hindi kami Hindi nyo rin estranged sa mga Lasal. pipigilan. Mahal yung ng mga Lasalista ang mga cats talagang medyo iconic ang mga pusa sa Lasal. Oo. Dahil kay Ma'am Lorin yun na simple na pagmamahal niya lang sa advocacy niya at ginagawa na yun, ganun yung impact. Ang Grabe. daming members nun, ang daming tumutulong, ang daming nagpa-fund doon. So para talagang yung ganun yung parang, at saka yung pagtuturo niya, yung passion niya sa pagtuturo. Natatawa, tsaka naiyak na ako. Oo. Hindi kasi, di ba? Oo. Parang, naiyak talaga. Oo, sige lang. Ay, panoorin mo yung episode na yun. Talagang proud ako Hindi ko doon. pa napapanood eh. Pero, Ngayon, gets, nakaka-upload ko lang dun, yun. kinikwento mo lang sa akin, pero
even I am moved by that love. Oo. Kasi it's that powerful. Powerful na talaga. Oo. It's beyond you. Parang Oo. it's making impact outside Totoo. of you. Yung sa akin, naging impact niya. Kasi sinabi ko kasi, sabi ko nga, deep depression, yung one-liner lang na tinuro niya sa amin, binago talaga yung buhay ko yun until now, itong mismong ginagawa kong podcast, may traces yung tinuro niya sa akin kung ba't dito ako ganito medyo philosophical yung view ko dahil sa kanya yun eh. Na parang dahil nga ginawa niya out of Naiyak love. na ako. Oo. Ginawa niya out of love for teaching. Na pag pinapanood mo siya dating magturo, talagang makikita mo, talagang yung every moment na binibigay ko sa pagtuturo sa inyo, talagang binibigay ko yung sarili ko sa inyo, binibigay ko yung oras ko, binibigay ko yung pagmamahal ko na para matuto kayo. So parang yung naging impact na sa akin, panigurado kung itong podcast to, may impact, magkakaroon ng impact sa iba. Ang laki nung nagawa niya dahil mahal niya yung ginagawa niya. Kaya napaka-importanting, kasi yun nga, yung sinasabi mo, maraming taong nagsettle na sa okay na to, ito na yung buhay ko, safe to, ito. Pero once you risk something for something you love, hindi mo ma-measure kung Immeasurable. totoo. Immeasurable yung return. Hindi mo ma-measure kung ano ba yung magiging impact nun eh. Kahit nga wala nang return eh. Minsan ganun eh. Yung pag out of love nga, yun Tapos yung sinasabi yung niya eh. magugulat ka na meron palang na-touch na life. Yung Oo. alam mo na experience ko din Totoo, yan sa isa sa mga, yung kay Luna, diba? Sige, Na may oo. tula ako before. Mm. Parang you never know the impact of what you do. Parang you just keep doing it. Tapos one time, may magme-message siya yun Oo. na nakatulong pala yun sa kanila. Totoo So, yun. parang, kaya minsan, hindi rin okay na maging sobrang conscious ka kung ano Oo. yung magiging reception ng mga tao. Ay, oo, totoo yun. Or kung may sinasabi yung mga tao about sa ginagawa mo. Kasi Oo. it's about what you put and what you do. Totoo. Tsaka parang, yun nga, kung inline siya sa alam mong mahal mo yung ginagawa mo at wala ka namang masamang intensyon, pag ginawa mo lang ginawin mo, parang kahit ma-judge ka pa, parang, parang may confidence ka na parang hindi. Alam ko yung ginagawa ko eh, parang gano'n. Love mo tong pagpa-podcast mo. Ay, oo, sa Basta- totoo lang. Oo. Hindi, nasabi ko lang dyan kasi binash ako nung kailan talaga. Meron akong pinost na about my philosophy, existentialism. Siyempre, napag-usapan ng onti yung science and all, the Big Bang. The Big Bang na ang dami kagad nagalit. Hindi pa naman nila... Nakita ko yan actually. Di pa naman nila alam yung context. Oo. Di pa naman talaga nila alam yung personal beliefs ko. Hindi ko pa naman nasabi dun yung spirituality ko. Pero ginudge na lahat ng ang eng-eng, bobo, kung ano-ano pinagsasasabi, ginano. Pero parang nag-enjoy ako kasi parang, well, alam ko namang medyo siguro hindi lang nila naiintindihan. And that didn't stop you kasi nag-film Oo. pa tayo ng another Oo. episode. Hindi talaga, parang, yun nga parang pag nahanap mo yung gusto mong gawin, parang nothing can stop you kahit, kunyari, kung ma-short kami ng pondo dito sa podcast, nakakahanap lagi ng paraan para mapondohan, para matuloy, parang nag-a-align din yung universe. Parang yun yung magic sa akin na parang kung hanapin mo yung mahal mo sa lahat ng bagay, darating at darating din sa'yo, tapos gagawa ng paraan yung universe. Para magawa mo yung yung gusto mong mahalin, parang gano'n. Tsaka naniniwala din talaga ako na it all comes around. Like what you give to the universe, Yeah. it comes back to you Totoo yun. in different forms. Kaya napaka-importante ng circle. Napapasin nyo lang. Nagmamanifest talaga. Sa buong universe, napaka-importante ng shape na circle, di ba? Kasi parang lagi talagang it all comes back eh. Ang ganda. Ate, ito naman, napag-usapan na nga natin yung purpose and advocacy mo na sa trabaho. So yun nga, para sa'yo, ano ba yung purpose mo? Sa trabaho or sa life or Sa trabaho sa muna, trabaho? sa career Sa muna. trabaho. Wow, sa career. Mm. Alam mo, habang sinasabi mo nga yung kanina, kaya feeling ko naiyak ako. Oo. Naiyak na ako. Oo. Oh my God! Iyak mo lang. Ano yan? Kasama yan. Feeling ko kaya ako na to-touch dun sa kwento mo ng professor mo. Kasi parang, oh my God, hindi ko kaya magsalita. Wait lang. Kalma. Sige lang, kalma. Touch ako kasi na-realize ko na, I guess, parang nag-relate ako na pag nilagay mo pala yung, binigay mo yung sarili mo dun sa ginagawa mo, it has an impact on other people's lives. And hindi mo din na-measure talaga kung sino yung, hindi lang in terms of whether na nag-benefit sila dun sa actual mong ginawa. Pero yung mga na-inspire dahil sa ginagawa mo or just Totoo. because nakikita ka nila sa ginagawa mo, grabe, sobrang powerful. Oo. Na-move talaga ako. So naisip ko anyway na, naiyak ako. Sige lang, iyak mo lang. Naisip Pero ko ate, na, pero yun lang, kapag kita nila na
Si ate, hindi ko na i-detalye kung saan ba nag-work si ate, pero sa government, nagtatrabaho si ate. And sa advocacy talaga siya. So kung nakikita niyo umiyak siya, ganun niya kamahal yung trabaho niya. So it's a testament na meron tayong mga government employees na Umiyak doing, pa lalo. doing it for love. Ah, Di ba? Totoo thank yun. you. Oo. Kasi magandang makita ng tao yun na may ganun kasi hope. Hope for the Iyak na Philippines ako yun eh. lalo. Oo. Di ba? Hope for the Philippines yun eh. Okay. Sige. Hala siya, pinaiyak pa ako. Sige. Sa purpose. Ayun, sa purpose. Kasi, so yun, hindi talaga madali yung work. I mean, lahat naman ng nag-work, I'm sure, hindi madali, di ba? Oo, totoo For yun. anyone na who's working, hindi talaga madali. But then, yun nga yung work that I do. Sabihin na natin. So, Sige. sa Oo, yun. criminal justice, Oo. anti-trafficking. So, marami talagang issues na involved. And, alam mo yun, parang you're fighting for justice, Totoo for yun. the sake of victims. Mm-mm. Na hindi naman ikaw yung nasaktan, Hindi di mo ba? ikaw yung biktima eh. Hindi naman ikaw yung biktima, pero you put yourself in their shoes. Mm-mm. And that's how you can work better and work more effectively para alamin ano ba talagang pwede kong magawa Anong pwede magawa? for them. So, minsan, syempre, kapag nahihirapan ka, madaling sumuko eh. Oo, totoo yun. Oo. Pero pag naisip mo na you're not doing it for yourself, Oo, totoo. you're doing it for somebody else, and you're even doing it for people who can't do it for themselves, Totoo, 'di ba? totoo. Sobrang empowering, and makakita ka lang ng isang tao na na-touch kahit isa talaga. talaga, Kahit no? isa Oo. talaga, parang it can change your whole perspective and energy. So, Totoo yun. sobrang, kaya, ikaw Oo. talaga, Yung sa ano yun kasi, sa vibration na inaano mo eh. Sa binibigay mo ring frequency kasi sa mundo. Yun nga eh, di ba ang frequency yan, kat tubig, lagi may ripple yan eh. oo, May ripple the effect ripple yan. effect. Totoo. Oo. And akin din, parang yun na yung way na parang kasi, di ba, may existential crisis tayo na, shit, natatapos ang mundo, natatapos ang buhay, nauubos ang oras. Tsaka yung sa akin Oo. din, parang yung isa sa mga existential thoughts ko na parang ano ba to, di naman nauubos yung taong gumagawa ng masama. Ay, po. What's the point of doing good? Oo. Totoo. Yun yung minsan I come at crossroads with myself asking, why do we keep doing this if the bad guys are better than the good guys? Oh, shit. Oo. 'Di ba? And no matter how much you try to catch up with them, they will always come up with something bigger Oo. or they will always try to get away. So, but then, pag inisip mo yung form of justice that you bring to people just by trying to do something, it means so much to So them. much, oo. Minsan nga kahit, kumbaga, kung mag-fail man, the mere fact na nakita mong Yeah. sinubukan nila, Tsaka minsan, Oo. kailangan lang nila ng makikinig sa kanila. totoo yun. To even acknowledge na their pain and their experience is real. Kasi minsan, a lot of people are still ignorant or at least not empathizing with the experiences of other people. So minsan, it means a lot to have someone to just listen to you. Yun And to naman talaga, acknowledge oo. na may problema, may kailangang i-address. So, that's my purpose. Usapan natin eh. Ano naman, napag-usapan natin yung mga ginagawa for self-love. Mm. Tapos, naalala ko, sumusulat ka ng poetry. Hindi na nga. Joke. Ay, hindi na ba? Sige. Okay lang. Hindi, yun nga. Wala, parang- hindi na ako nakapagsulat ulit. Simula nung sobrang busy. Ganong gets. busy. Wala na talagang. Kasi syempre yung pagsusulat, kailangan mo talaga ng thinking time, di ba? Oo. Na parang, hindi mo siya pipiliin na ganitong oras, magsusulat ako, di ba? Oo. Parang it comes to you when you're quiet, when you're super bothered. Totoo. 'Di ba? So parang ngayon, honestly, yan yung mahirap hanapan ng oras. Mahal ko yan, Baste, pero Oo hindi nga ko eh. mahanapan ng oras. Kasi Yun nga mahirap sana din yung tatanong ko, ipilit. paano mo siya naipapasok? Mahirap din ipilit. Oo. Na, 'di ba yung creativity? Ako rin, ganun ako. Yung creativity, mahirap siya ipilit. Kasi, Mm. parang Inspirational siya. inspirational. Oo. So, yan. Mahirap siya paglaanan ng time. Feeling ko, when the right words Oo. ay darating, ano lang yun, gagawin mo na lang siya. Parang, yun Oo. naman kasi yung ano ng creativity. Parang,
yun nga, yung spark of inspiration na parang kung kailangan na mag-manifest yung bagay na yun, parang ikaw na lang papadaanin sa'yo ipapadaan ng universe yun eh. So parang lalabas lang. Baka siguro ngayon wala pang kailangan. Oo, oo nga. Baka yung purpose ko ngayon ay to do my work. So, wag daw muna akong magsulat. Oo. Ate, eto naman, sorry. Medyo light pero medyo may bigat pa rin. Alam mo naman to yun. Yun ang Okay lang yan. identity ni Konti lang ang podcast. nangangahas na harapin ng mga mabibigat na bagay. Hindi, pero ano naman. Siyempre, ikaw ate, kaso, mga inahawak mo, mga matitinding suffering and all. Sa'yo, ano ba ang nagkakos ng suffering sa'yo? Oh my God. Joke lang. Biglang na-stress, na-trigger. Kasi syempre, ang puro yung mga ibang tao, suffering ng ibang tao yung mga... Wow, pero ang ganda ng Targets. question mo. Kasi parang, like ko lang naisip yung suffering ng ibang tao. No? Oo nga, no? Ano yung suffering? Siguro, yung suffering for me, ayun, sakto. Yung parang feeling ko na walang meaning yung ginagawa ko. Parang, I can't handle it Totoo. na I'm clocking into work na hindi ko nakikita yung purpose or hindi ko nakikita yung impact. That's suffering for me. Or, suffering din sa akin, honestly, na may makita yung mga ibang tao na hindi ginagawa yung trabaho nila. Totoo. Gets. Oo. Yun, honest talaga na. Kasi, ganun ako mataas yung kaya kong ibigay at binibigay ko. Kaya, minsan, Mahirap hindi expect na, mahirap na makita na may mga tao na hindi ganun yung level. Pero, at the same time, iba-iba rin tayo eh. So, you really can't expect then the same level from everyone. Totoo. Pero, suffering kayo. Oo, Personal suffering. Ano pa ba? Tsaka suffering ko din yung feeling ko na hanggang dito na lang yung kaya kong gawin. Pero, gaya nga ng sinabi mo, it's important to also set boundaries because we're not limitless, di ba, as human beings. So, no matter how much you love what you do or you're passionate about something, you also have limits. And that's just being human to yourself too. To accept na meron kang limits. Oo naman. So, pero syempre, may kurot pa rin yun na parang pag minsan, you have to face the truth or you have to tell other people na hanggang dito lang. Oo. Ano naman, mapunta naman tayo sa struggles. So, ano naman, sa ginagawa mong trabaho, ano naman yung para mga the advantages and ano ba yung mga perks o ano yung mga nakukuha mong fulfillment sa ginagawa mong trabaho? Ayan. Pwedeng pwedeng mundane, pwedeng deep O sige, dun muna tayo sa sa mabigat. Wow, mabigat! Kasi sige. nanggaling na ako sa mabigat. So, syempre, fulfillment na, gaya ng sabi ko, extrovert nga ako, di ba? And in the work that I do, I get to talk to a lot of people and offices and units and even, hindi lang sa Pilipinas, pero international din. So, ako, sobrang fulfilling siya. And, na-realize ko na rin kasi talaga to kasi nag-work na ako sa private law firm before, yes. private practice na naramdaman ko at na-realize ko na nandito talaga yung puso ko sa public service. Public service talaga. So, yun yung nagpo-fuel sa. So, mabigat din siya kasi minsan, you can only work, parang may box lang na dun ka lang dapat Get mag-work. scope. Pero, yung hinihingi ng trabaho, lalo na sa mga ganitong advocacies, hindi ka pwedeng Dun lang. dun lang. Siyempre, malaking bagay na may balik in the form of may impact yung work that you do. And you meet a lot of people also. Kasi sa totoo lang, sa hirap ng trabaho, yung magfu-fuel sa'yo, yung mga taong aligned, Totoo. na alam mo na hindi ka mag-isa. Totoo yun. So tama yung sinabi mo kanina. So thank you. There's a recognition na may mga public servants and public officials talaga na ang motivation nila and drive nila is to serve. Yes. And you really just have to find those people also in government and surround yourself with them para kahit na may mga struggles, di ba? May karamay ka, Totoo may yun. magga-guide sa'yo, Oo. at yung energy yung fact na alam mong hindi ka nag-iisa. Ate, ito lang, matanong ko, since nasa government ka, hindi naman natin i-specify kung saan branch pa. Pero, Hanap din naman ata nila. oo.
Pero, I mean, from nasa loob na hindi naman na, hindi naman na, we don't have to go into details. Pero alam naman natin yung perception ng masang Pilipino sa ating gobyerno. Mm. Sa tingin mo, ano ba, may pag-asa pa ba tayong Pilipinas? Bigat naman yung question. Pwede skip. Joke. Okay lang, pwede naman. Pwede natin cut Hindi off. ko alam. Sa totoo lang, yung answer ko. Hindi Oo. ako mag-fake ng answer dito. Oo. Hindi Di ba ko alam. invoke? Hindi rin invoke. Okay. My honest answer sige. is hindi ko talaga alam. Gets. Hindi ko alam. Even ako sa sarili ko, Oo. parang hindi ko alam talaga. So, I couldn't say that to your followers. Gets. Wow. Gets, oo. And to the rest of our Filipino men and Oo. women. Sige. But definitely, it's not totally lost. That much I can say na there are people out there who are sacrificing and Totoo. struggling for not for themselves but for other people. Totoo yan. Yan. Tsaka feeling ko, the mere fact na may gumagawa, unti-unti, nakaka-influensya Oo, yan. may Na, ripple effect talaga. sana talaga dumating yung panahon na talagang mamahalin mo na maging Pilipino talaga. Ano yun talagang, hindi yun dahil, alam mo yun, may pagkaano kasi minsan na parang, as Kaya ganda na, ng napunta Pilipinas. na tayo sa love para sa Oo, bayan. love na sa bayan. So, yan na, ibabalik Love tayo sa love. para sa Nabanggit mo yung bayan. love. Hindi, yun na pala, matanong ko, yung mga mundane naman na perks ng Ano job mo ba? na nagre-represent ka ng Philippines. Oo, syempre, masaya ako doon. Pero mukha siyang masaya for everyone. Pero Oo. struggle din siya. Oo, bakit? O, sige, kwento mo lang. Syempre, feeling mo ka tao, uy, travel, ganyan. Oo, Syempre, you're there. You can't fail. Joke lang. Oo, naman. totoo. Hindi. Ako yun, personal standards ko rin yun na ako, I care. So, Oo. mabigat sa akin na responsibility siya na that you represent, di ba, the country. And syempre, high level na din yun. Kailangan masigasig ka na mag-prepare. And syempre, yung physical aspect of traveling Oo, itself. napagod din. Oo. Oo, exciting lang siya sa... Ilang bansa na ba ang nakita mo? Napuntahan mo? Exciting lang siya sa umpisa. Okay. Pero pagpagod na po. Tsaka, hindi naman nawawala yung trabaho sa office. So, it continues. So, Totoo. yun. Pero Tsaka, nakakatawa lang. ako yung type na hindi din ako nang iiwan ng work. So, kahit gets. na on travel, Oo. nagbigay ako ng instruction, Oo. tsaka guidance, tsaka kinukontak nila ako. Totoo. So, para... Busy rin kahit Oo, nasa ano. totoo. Tapos, may factor pa na syempre kung magpalit ng time zone, ay malayo yung time difference or yung weather, nakaka-affect din yun. Like, may time, pagdating ko, nagkasakit ako agad Oh, kasi malamig. Tapos, ako na yung mag-speak the next day. Pero Oh. kaya naman, laging natatawid. Matanong ko lang, yun nga, sa mga panahon na nirepresent mo yung Philippines sa ibang bansa, ano yung most memorable experience mo sa ganong role mo? Yung most memorable, nito lang nung end of last year. Gets. Kasi konti lang dun yung Asian countries na represented. So, tapos parang highlighted talaga yung Pilipinas kasi ang dami nating problema. Totoo yan. Reality yan na ang dami nating problema. Pero proud ako, memorable yan sa akin kasi nag-stick yung presentation dun sa audience. So, marami yung nag-approach na interested sa ginagawa ng Philippines and sa experience ng Philippines. And masaya rin ako kasi parang opportunity yun to show ano naman yung ginagawa natin. Sabi ko nga, dun sa isang, parang sabi ko yung mindset ko, minsan kasi it's not about what you experience, but what you do with it. Totoo yun. Madaling i-highlight na ito yung sitwasyon sa Pilipinas, ito yung kinakaharap ng Pilipinas, but the question is, what are we doing about it, di ba? Totoo yun. So, parang yun, memorable yun kasi yung mga naunang presentation laging na-highlight, yung Philippines top, ganito, ganyan. Tapos, syempre, magandang mapakinggan din naman nila kung ano yung ginagawa natin. And every time, I'm really proud to present and to share kung ano yung efforts kasi I've seen the actual work of people on the ground. So, Totoo. parang I take pride talaga to share na ito, may efforts. May mga tao na nagsasakripisyo and nagtatrabaho rin para may magawa. Yun nga lang, 'di ba? Hindi din tayo limitless. Yun talaga yung truth. Oo. Pero yun nga, kumbaga,
yun eh. Parang yun nga, yung sacrifice for love eh. Parang yun nga, parang napag-usapan namin nung professor ko nga last time. Parang tinanong ko siya, kasi nga nagpapakain sila ng pusa, tapos yung oras niya, syempre, nagkakaedad na rin si ma'am. Pero lagi pa rin siyang puyat para makapagkain ng pusa. Parang, ma'am, minsan ba dumarating na kayo sa point na kung kaya pa ba? Tapos ang sinagot na sa akin, basta when it's coming from love, hindi siya usapan ng kaya ba or hindi. Wow. Sinusubukan niya yung mindset na kakayanin. So parang yung kakayanin, parang, oo nga, parang, kung kakayanin mo siya, parang laging magkakaroon din ng paraan para kayanin mo. Parang, Totoo yan. oo, Alam mo ba yung dati di ko na-imagine yung Bible na to Yung, sige, oo. yung, nalimutan ko yung specific. Yung may 5 loaves and 2 fish na miracle. Gets, oo. Dati parang sobrang ridiculous. Sorry na po sa lumaki sa Catholic Church. Oo, Tapos, gets, oo. alam mo yung tinuro yun ng tinuro, pero hindi ko talaga siya Na-internalize. na-internalize. And then ito, na nasa government ako, na yan, I'm working with people who are driven by passion and advocacy. And we have limited resources, diba? Doon ko nakita yung, sinabi ko talaga to na, oh my gosh, Yung this pala is yun. the scripture at work. Na parang, pag feeling mo, paano ba natin to gagawin? Oo. Paano ba natin to pagkakasyahin? Paano Oo. natin magagawa ng way para makatulong tayo ng ito lang tayo. Ito lang yung kaya, ito lang Ito yung lang meron. yung kaya. Tapos magugulat ka talaga. Kasi nga, it's coming from love, Oo. devotion, Totoo, passion. Walang limit. Totoo. Saka yun nga, in relation dun sa scripture na sinabi mo, yung sa 5 loaves of bread and ilang fish Two yan? fish. Two fish. Parang ang alam ko, ang realistic perspective dun is hindi naman na parami ni Jesus Christ yung nga isda eh. Diba? Is that na Na-feed niya na-inspire. lahat. Dahil binigay nila yung lahat na meron sila. Mm. Na-inspire yung ibang tao para magbigay din ng kung ano yung meron sa kanila. Kaya yung mga taong nandun sa gathering is nakakain. O, diba? Parang Ganun. yung ripple effect pa rin eh. Ate, ito naman. Medyo, hindi ko alam kung Ate lighten talaga. up. Ate talaga siya eh. Kung lighten up ba... Si Ate Hana kasi is ate ng tropa ko na childhood friend ko. Tal lumaki ka. Hindi, pero... Guys, basta pagka nakita nyo si Ate Hana, pag napanood nyo dito, stalk nyo sa IG. Hindi, pero yun nga, napag-usapan natin, ate. Galing tayo sa love kasi love month nga kanina. Tapos, you're a lawyer and you represent the Philippines. Sobrang busy mo and all na ganyan. And syempre, bilang lawyer and economist, you have to be very logical. And ako, bilang taong medyo hypersensitive, medyo struggle ko yan. Hindi. I can be logical pagka at peace ako. Pero pagka ako may mga emotional, doon ako medyo nawawala ang aking center of gravity. Gano'n. So, para sa isang lawyer, how do you handle heartbreak? Oh! Lighter daw yun. Grabe ako. Hindi kasi yung mabibigat sa akin, mga existential crisis. Di ko in-expect freedom. yun. Totoo. Joke lang. Grabe, akala ko kung ano yung tatanungin mo na how to handle. Parang ako, okay naman, ready naman. Heartbreak. Joke lang. Kasi may alam ako. Joke lang. Okay. Sige. Oh my God, nandito na po tayo. Nandito na po tayo sa part na to. Wait lang. Kailangan ko lang mag-internalize. Nabigla talaga ako sa question ni Baste. Hindi ko po alam talaga yung mga tinatanong niya. Pero, nabigla pa rin ako. Sinabi sa akin ni ate, basta just to surprise me with your questions. How do I handle heartbreak? Just like any other person. Wow! Hindi naman ako naging extraordinary person just because I'm a lawyer and it's personal. Heartbreak is personal. We're talking about romantic heartbreak, right? Romantic heartbreak na, Heartbreak is personal. So, sige pag-usapan na natin yung heartbreak ko. Nilabas mo na eh. Wow, love brave! month kasi, Valentine's Day. Sige, heartbreak. Siyempre, kailangan part ng love yung heartbreak. So, ako honestly, oh my God, first time. Joke lang! Sobrang sakit ng heartbreak for me. Just for context, parang recent, di naman recent, more than a year ago, I experienced my biggest heartbreak, as a lot of people close to me would say. And
ako din, promise, yun na yung biggest heartbreak ko. I would say, for now. Joke. Sana din na masundan. And nahirapan talaga ako. Sobrang nahirapan ako. As in, natatawa na lang ako sabihin siya ngayon kasi parang ang dramatic niya at that time. Pero ngayon parang natatawa na lang ako pag iba-blurt out ko na yung words. Iba-blurt out ko na yung words, natatawa ako. Pero legit yung feeling na parang, oh my God, ayoko nang mabuhay. Sorry, trigger warning sa, may ganun, hindi to, I'm not being insensitive or what, but umabot ako sa level na yun na ayoko na talaga. Like, what's the purpose of life? Naiyak ako bigla. Sige lang. Hindi dahil sa heartbreak, pero dahil I found purpose in my work. Totoo. Doon ako naiyak ngayon na sabi ko nga, sobrang blessing siguro. Sobrang nag-thank ako kay Lord na binigay niya yung heartbreak nung nandito ako sa line of work na to. Gets. Kasi, sabi ko nga sa'yo, parang yung work na ginagawa ko, ang pagtingin ko talaga, it's not for me. It's for other people who are more vulnerable than me. So even at my most vulnerable moment na heartbreak, para sa akin, may mas taong mas vulnerable pa rin sa akin na kailangan ako. Mas kailangan ka. So, that was my drive and motivation. Siguro, parang, sabi ko nga, yung heartbreak nag-manifest physically. So, nagkasakit ako. So, the only reason I took time off from work is because nagkasakit na ako physically. So, parang nawala lang ako ata for 2 days. Tapos okay na, back to work. Pero hindi Grabe, no? hindi ibig sabihin na okay na ako. Okay ka na. As in, pumapasok talaga ako nang hindi ako okay. Pero tuloy yung trabaho kasi pinalaki din akong ganun na. Pinalaki din akong ganun ng nanay show ko. up. Show up, exactly. Show up regardless. Show up talaga. So, yun. Siguro I was down for like 2 weeks na talagang and yung family ko talaga yung family and friends. Yeah. Yan talagang umakay sa akin. Tsaka shout out sa mama ko na sobrang inalagaan ako. Ay. Mama ko talaga. Kasi na-realize ko, kahit din gaano pa tindi yung nararamdaman mong heartbreak, mas broken-hearted ang magulang mo. Pag broken-hearted ka. Pag broken-hearted ka. Tapos nung sinabi ko na finally sa mama ko na, ma, okay na ako, wag ka na mag-alala. Grabe yung thank you niya na okay na ako. Anyway, how do I handle heartbreak? Ayun. So, wait lang Putol lang. Basta doon tayo babalik sa handle heartbreak. Maano ko lang, may singit ko lang kasi nabanggit mo si mama mo eh. Kasi totoo lang, fan ako nila tita at tito. Kasi pag napapag-usapan namin yung pamilya nyo, nila Eman, para talaga kayong parang kung magkakaroon ng quintessential Filipino family na functional. Grabe. Hindi kasi, ako, diba, lumaki ako ng wala nanay. So parang medyo may mga gano'n. Nakikita ko kayo na parang, you came from a relatively middle class family, di ba? Lower? Hindi. Pero kumbaga, kayong mga anak, okay na kami. ang babait, hindi lang yung ang babait, tapos, goal-driven, and sobrang disiplinadong puntahan yung goals. Na kahit kay Eman kasi po, na-meet ko si ate Hana, sa friend ko, kababata namin yung kapatid niya, si Eman. Si Eman yung tao na, ganito, yung sinabi niya sa amin nung high school siya, ganito gagawin ko, mag-aaral ako, tapos ito, ganyan. Ginagawa niya talaga ngayon, at nakikita mo nag-resulta. Si ate Hana rin, ganun din. Tapos yung, ang pangalan niya? Si Isa, ganun din. Parang sa Ateneo siya nagtapos, tapos nagsasayaw and all, di ba? Parang sila, yung parang nakakaingit. So, ito pala ko. Nakaka-curious kung paano kayo pinalaki ni tita. So, hindi ko sa iyo papasagot. Sana ma-interview ko si tita one of these days. Baka mas Totoo umiyak yun. siya. Kasi sa Hello, parenting. ma. Pa-podcast ka naman daw. Kasi isa yan sa mga parang, para sa akin, kasi ang goal naman talaga ng podcast is to educate. Yan yung mga aspect ng buhay na para sa akin napaka-importanting ma-educate din yung mga tao.
sa tamang parenting. Oo. Kasi ang Totoo daming yan. toxic na nangyayari sa mundo dahil hindi na ipe-parent ng tama yung mga Totoo bata. yan. Mm. So, okay. Balik tayo doon. Naisingit ko lang yung kay ate. Sige. Kasi, Tapusin lang natin yung na kay part na tita. yun na, thank you to my parents. Oo. May Tita, shout idol out. ko po kayo. Tita Shout and tito, out idol to my ko po papa kayo. and my Oo. mama. Kasi kung ano man yung mga values na meron ako ngayon, hindi naman yun ako lang eh. Sila yun. So, ayun, going back. So, Going even back, how do you handle heartbreak? Ayan, how do I handle heartbreak? So, number 1, yun na nga, sinabi ko na work, sobrang sumubsob talaga ako sa work. And more than subsob na workaholic, dun talaga, yun yung reminder sa akin na I have purpose. Na there is something else beyond a heartbreak. Totoo. And number 2, yun nga yung family. As in, siguro ilang araw ako talaga di ako kumakain, di ako gumagalaw. Wala, as in, wala talaga. Ganun It's talaga, hard no? to Oo, imagine mahirap na natatawa talaga ako ngayon pag naisip ko. Pero yun talaga. Tapos ayoko na talaga gumising, ganyan. Tapos yun, come to the rescue ang nanay natin. Napapakainin tayo at aayusin ang buhay natin hanggang maging okay ulit. So, yun. Tapos friends, sobrang laking bagay na okay yung work friends ko. Kasi, I guess kaya ako nagawa na I get to work kahit hindi ako okay completely. Kasi I have supportive friends at Totoo. work. So, kaya yun. Pero grabe, sobrang subsob. And then, ewan ko, siguro nakinig din yung universe. Sabi niya, mag-travel ka. Puro travel. Yung last year, puro travel. Meron, personal na din yun. Tsaka work. So, Oo. halo-halo na. Halo-halo na, oo. Na every travel, parang opportunity to realize na the world is big out there. Parang, sobrang yun talagang realization na ang laki pa ng mundo. Parang, Ang dami pang possibilities. ang dami pang possibilities. Totoo. Ang daming tao, ang daming lugar na hindi mo pa napupuntahan. Ang dami pang pwedeng mangyari. So yun, ano pa ba? Oh my God, nakakatawa kasi hindi ko na talaga. Pero Oo. grabe, share ko na lang din in terms of dealing with heartbreak. Importante talaga na tanggapin mo na nasaktan ka. Kasi, nakatawa kasi umuwi yung best friend ko from Australia. So, hindi niya nasaksihan yung healing process ko. Oo, yun nga. So, inaabutan niya yung fresh from heartbreak. Tapos, yung okay oo, na ako. oo. Tapos, yung question niya sa akin, sigurado ka na ba na okay ka na? Oo, gets. Pinagdaanan mo ba talaga ng Mga dapat pagdaan. mga dapat pagdaanan? Hindi to dahil sinasabi mo na okay ka na. And yun talaga yung important for me. When you face your pain, hindi yung kasi pinipilit mo na gusto ko na maging okay eh. Oo. Hindi siya napipilit. Hindi siya napipilit. Pero promise, pinagdaanan ko rin yun na parang kailan ba matatapos tong Okay, so, Kailan ba kailan ba mawawala to? Kasi siguro, mga, hindi ako nagpapaawa or whatever. Joke pa kasi may yung mga haters ko mag-comment. Joke lang. Siguro sabi ko talaga sa best friend ko, mga 2 months talaga akong umiiyak. Hindi to OA. At alam nila yun kasi sobrang, ko, 'di ba? Mukhang logical pag naka-professional ako. Pero sobrang emotional ko. So, hindi talaga. Sabi ko, iyak ako ng iyak ng 2 months. Paano hindi ko pinagdaanan? Ate, maisingit ko lang ha. Ito napakatigasin ko, ko. Oh. Pero ako, up to 6 months. Oh. Umiyak ako. Pero ano naman, yun yung araw-araw, yung 2 months, araw-araw. Yung 6 yung months mga- din, gets ko yan, may ka pa. ganun din, May wave ka pa of Pero yun nga, ako Tears. naman, yung mga 1 month lang naman. Kasi, ako. yun yung yun yung depth of your love is the depth of your pain. Ibig Totoo sabihin, yun, nagmahal ka. sobrang nagmahal ka, Oo, kaya yun ang maganda sobrang nga na dun, masakit. oo. And that's a good thing. Tsaka ako, matututunan mo naman after nun, di ba? Lagi naman mauuwi doon. Yun lang, kailangan mo lang mag-recover. Parang, ang hirap lang at that point na makita na you have to recover. Pero syempre ngayon, madali nang sabihin kasi Oo. okay na ganyan. Kasi Pero, na-deal mo na eh. Yun yung importante, yung parang ko dyan, sa lahat ng issues mo sa buhay, lahat ng pinoproblema mo and all, ang ko dyan is yung iwasan talaga yung escapism eh. oo. Iwasan totoo. yung takas eh. Kasi, Hindi nare-resolve kung Oo. ano man yung dapat ma-resolve. parang ang sabi ko dyan, parang nga hinahabol ng aso or cheetah niyan eh. Yung parang mga,
yung problema na yan, kung tatakasan mo lang yung tatakasan, hindi mo matatakasan yan. Bilis masyado niyan, nahabol ka niyan. So parang, Tsaka yung isang thing din, madali mag-point ng fingers at other people. hindi. When you feel pain, when you feel like dehado ka or Totoo. nasaktan ka, madali lang din ituro na, kasi ganito ganyan. Pero it's also an opportunity for you to understand, ano rin ba yung pagkukulang ko or ano. Pero wag ka lang din makakahon doon. Kasi may point talaga na parang, sarili ko lang yung iniisip ko, ano bang ginawa na drama? Ano ba, saan ba ako nagkamali? Saan ba ako nagkulang? Ganon. Totoo. Hindi rin naman magandang ano yun. Pero kailangan mo pagdaanan lahat ng thought process. Mahalaga lang, wag kang susuko and surrounded ka talaga by tamang tao eh. Yun na, malaking bagay yan. Otherwise, Prime mahirap your siyang, environment talaga. mahirap siyang i-deal with alone. Definitely, hindi siya kaya alone. Oo. Pero yung final resolve mo, yung healing process, ikaw na yun eh. Pero yung going through it, yung may kakausapin kang mapagkakatiwalaan Ay, mong naku, friends, napakalaking bagay. yung magsasabi sa'yo ng mga tamang Oo. advice, di ba? Oo. Or perspective lang. Totoo Hindi yun. naman nila i-impose sa'yo, Oo, pero hindi yung po. Yun bibigyan ka eh. ng Oo, perspective, yun eh. sobrang laking bagay Oo. nun. Shout out lang kay Jopper, kay Chad, tsaka kay Pop. Naalala niya yung barkada niya bigla. May mga ganun tropa kasi 'di ba parang taka kami mga lalaki kami pero kumbaga alam mo naman yung ano namin yung pagmamahal namin sa isa't isa. Nakakatuwa nung yun nga nung panahon na yun nung ako niloko ng aking dating kasintahan eh. Ay, yan na. Ikaw Hindi, nag-bring up niya na, hindi ako Diba, nagtanong diba, ah. Okay naman yun, sabi ko na rin yun. Diba yung basta may painful past din ako sa So XDF kayo ko. sorry ako naman Oo. yung magtatanong. So kayo boys kayo, pero nakakapag-open up kayo sa isa't isa. Oo, yun. Yan ang Actually, healthy. pagka nasa tropahan kang tama talaga. Mhm. You can be vulnerable lang sobra sa mga tropa mo. Oo, na- siguro ano rin natin, invite din natin yung mga viewers Oo. na walang mali, 'di ba? Sa masaktan, sa maging Oo. emotional, Hindi, sa fragile ilabas mo. masculinity, Oo. ano yun, kakainin ka lang nun. Hindi, ang lalaki pwedeng umiyak, pwedeng makaramdam ng mga bagay-bagay. Oo. Ang importante naman sa pagiging lalaki is, gagawin mo yung kailangan mong gawin, yung responsibilidad mo. Tama. Yun lang naman yun eh. Mm. So, hindi, kung ma-shoutout ko nga lang kasi kila mga tropa, kasi yung mga ganong kaibigan, yung, hindi mo naman hinihingi rin yung oras, hindi mo hinihingi Totoo. yung bagay, pero parang, Tsaka 'di ba may point na paulit-ulit ka na Oo. sa mga sinasabi Ay, mo, oo, tas pero nakikinig napapakabanas pa na. rin. Oo. Pero parang sa isipin mo, nakakaano, pero nandun pa rin yung friends mo. Oo. Tsaka yung talagang pupunta lang sa'yo na parang kahit di mo kayo, saan ka? Anong gagawin mo dyan? Oh, Kasi sige, alam puntahan nila ako na dyan. kailangan mo Tapos sila. uupo lang, nang walang kahit anong sasabihin, tapos hayaan ka lang maglabas ng galit. Tapos, simpleng mga linyahan lang na, hindi boy, masaya tayo. Ano ka, malupit ka, ganun. Mabait kang tao, ganun. Yung para ba, Naiyak na naman. Ako yung naiyak. mga reassurance O, diba? lang Iyakin? na, hindi pre, huwag kang magalala. Ang laking bagay nung kahit wala Sobra. lang sasabihin, Gets pero ko nandyan yan. sila. Tsaka, yung pag nandun ka sa, di ba sobrang dark? Oo. Sobrang dark kasi, imagine talaga, ito talaga, di ba nga poet ako? So, Oo. ang pagkakadescribe ko talaga pag may nagtatanong sa akin, kamusta ka? Para talaga ako nasa dark tunnel. oo, Sinasabi ko sobrang talaga dark na gano'n, na parang feeling ko hindi nasisikat yung araw. Oo. Oh my God, natatawa pa rin ako pag sinasabi ko siya ngayon. Kasi Pero parang ganun ang talaga OA, siya. parang Parang ang OA cheesy. ngayon. Pero sa nung totoo time lang, na pag yun, nandun ka sa actually, ganun nangyari sa akin sa yung unang heartbreak ko. Ito parang, dati pag nakakita ako sa Facebook ng mga nagdadrama, ang mga lalaki, ang drama naman nito, Oo. parang ano, nung nangyari sa akin, ay puta, parang sinampal talaga ako na, akala mo, tibay mo wala ka pala. Darating talaga na okay. oo, ayun. So, ano na nga ba? Ayun, ang importante lang ng friends na gano'n na naintindihan. Tsaka, di ba, ano rin natin yun na, parang kindness din natin yun to each other na, or lesson learned natin na, hindi mo talaga ma-judge yung pain ng ibang tao Totoo yun. or anyone. You can never understand Oo. the depth of what they're going through. So, the least you can do is not judge or not say anything. Kasi, hindi mo naman alam eh. Kahit ikaw, nag-uusap na tayo ng ganito, or kahit sa tropa mo, I'm sure, kahit nag-open up ka na sa kanila, hindi mo pa rin alam yung actual depth of what Oo. that person is going through. You can only be just there for them. Tsaka yung pala, kung bakit dapat nating i-value yung mga kaibigan gano'n. Kasi sa totoo lang, lahat ng tao, in every point in time, may pinoproblema, Totoo. may mga pinagdadaanan. The mere fact na pinili nilang damayan ka sa problema mo, dapat ma-appreciate mo Form of talaga love. yan. Oo, diba? Yun, Form of love yan. Oo, nakakatuwa yun. Oh. Ate, ito naman, medyo patapos na rin tayo dahil ano na.
Mga last few questions na lang. Lighten up na tayo. Siyempre, si Ate Hana, na pag-usapan natin, nanggaling ka sa heartbreak, nanggaling ka sa healing, purpose. Matanong ko lang, sa mga makakapanood ba nito ng mga alam ko na, Ewan mga, ko sa'yo. Kung sakali lang, basta isipin nyo, si Ate Hana, lawyer, economist, businesswoman, tsaka representative siya ng Pilipinas. Oo, sa mga makakapanood na nito, kung sakali lang, ano ba ang hinahanap ni Ate Hana? Grabe. Sa Okay. isang partner. Sinasabi mo, dapat maging mapili ka para dami kung sakali mo may makapanood sa TikTok na ito. Mas nagulat pa ako sa question na to kaysa sa heartbreak question. Grabe. Gusto mo ng light, ha? Di ko inakala na papaabutin ni Baste sa ganito. Hindi ko po siya Sabi na binayaran naging sa boy above the episode bigla na to para gawin to. Wala. Sabi mo, surprise me with your questions. Di yan. Sige. Ano nga yun? Anong hinahanap? Alam mo, honestly, wow, ito na naman siya sa mga pambola Miss Universe answers niya. I'm still trying to figure it out. Gets. Kasi nung may nagtanong na rin sa akin yan, ano ba yung mga non-negotiable mo? Ano ba talaga yung gusto mo? Kasi feeling ko, it's part of my learning dun sa healing process ko na you really have to know what you want. And ano yung Totoo yun. acceptable sa'yo at hindi acceptable. And that's how you'll find the right partner or love. So, over the last year, parang feeling ko, my focus was discovering first sa sarili ko, ano nga ba yung values ko. Kasi, next time, if I go serious again, definitely that person has to align with my core, with Totoo. my values. Ano nga ba? Oo. So, Okay. Sige. talagang gusto niyang sagutin ko yung question. Di niya tinanggap yung mga Pag-aabang palabok. tapos wala kang binigay na detalyeng sagot. Di na malalaman. Oh. Well, number 1. Wow! Sige, ano na lang muna natin. Yung general, na-realize ko na kailangan talaga masuportahan at tinatanggap niya na career-driven. Oo, totoo yun. Oo. Ambitious ako in my career and I spend a lot of my time and I devote a lot of my time talaga sa work. Especially now na mas mahal ko pa yung ginagawa kong work. Totoo. So, dapat yung person na who will Maintindihan yan, understand na I'm not the stereotypical woman of the old century. And I pursue what I want. So, sabi nga nila, you're an ambitious woman, you have to find a man na kayang sabayan. Yon. And it's not about parang nagsiset lang ako ng high standards. This is me. No, totoo yun. So, keep up. That's a challenge. Just number 2, na-realize ko din na sobrang pinapahalagahan ko pala yung advocacy. Yung passion for something beyond yourself. Totoo yun. So, sana, if I find a partner, Oo. naiya ako. Meron din siyang ganon sa core and sa heart niya. Kasi na-realize ko, hindi lahat ng tao Oo. Yung nahanap has yung that, purpose. has that drive na purpose or passion for others or for public service actually. So, kung hindi man siya in the public service, dapat nandun din yung puso niya. Or Oo. Yun pa lang yung na-identify Napakaling ko. bagay nun kasi parang Yun pa lang. kung mahal niya yung mga ginagawa Nakakatawa niya. kasi work-related pa din. Hindi, kasi Yun talaga eh. Wala Yun nga, eh. sabi mo, career-driven ka eh. career-driven ako eh. Oo. So, yun. So, everything else, syempre family. Oo, Dapat yung family, talaga, importante. Kasi yun nasabi ko na, di ba, na kung hindi binavalue ng person yung family niya right now, magiging family ka rin niya eventually eh. So, you can more or less say how the person will treat you in the future. So, yun lang. Tapos, syempre, promote na rin natin. Ayaw natin ng, VAUSI, violence against women and children. So, Naku, no Google to Pay na yaman violence. No to physical and abuse and emotional and all forms of abuse kasi I represent, the empowered women of this generation. So,
Yun. Tapos, dami pala. Oo, sige. Tapos, Dapat. kitang-kita nyo naman sa podcast na to na ang dami kong thoughts and daldal ko. So, someone that can keep up with that, Sa di ba? daldal Kasi, kailangan natin ng at the end of the day, we need a person to connect with. Totoo yan. Totoo. And alam mo, pag Napaka-importante tumanda tayo, yung partner, kung sino man yung pinili nating partner sa buhay, yun na yung kasama natin eh. Kahit magkaroon kayo ng kids, yan. tatanda yan, iiwan kayo. Oo, iwan Pero kayo. ang maiiwan, yung, yung couple. Oo. So, what else? Ibabalik ko lang dun sa sinabi mo is yung kanina sinabi na importanteng core yung friendship. Kasi kung magaling kung maayos kayong magkaibigan ng partner mo, kahit kahit pag tumanda na kayo, wala na lahat ng attraction, ng yung friendship nandun pa rin. Napaka-importante. Siya companionship eh. Lalo na pag tumatanda na, 'di ba? Na hindi na kayo makagalaw. Just the fact na nandyan kayo magkasama, yung presence ng isa't isa. Yun lang muna for now. I'm still trying to figure out the rest. Maybe the others are negotiable. Age, ganon. Joke lang. Distance. Joke lang. I mean, lahat ng bagay nagugustuhin kaya gawa ng paraan. Basta, yan, oo. nanggagaling sa pag-ibig. Pabalik tayo dyan. Okay. Ate, tapusin na natin yung episode. Napakaganda ng episode kasi napakita mo ng last na episode natin yung technical side mo sa pagiging lawyer. Ngayon, dito naman tayo sa love. Nakakatawa. Natatamis ako kanina kasi si ate na pinag-uusapan na yung career, talagang nagtotalk siya sa ibang bansa regarding child trafficking. Pero yung kwentuhan natin kanina, very, very light, very romantic, very yung usapang ganun lang na nakakatawa. Ate, maraming salamat. Thank you, Dad.